Sa probinsyang tahimik at puno ng misteryo, may isang kultong nagkukubli sa dilim at ako lang ang nakaligtas para ikwento ang kanilang kasamaan. Sa isang undas, habang hinahanap ko ang nawawala kong kapatid, natuklasan ko ang isang lihim na nagpatindig ng balahibo ko. Sa gitna ng kagubatan, isang kapilya ang nagtatago ng mga anino ng mga nawawalang tao at mga halimaw na may nakakakilabot na mga mata. Samahan niyo ako sa kwentong ito, kung saan ang mga landas ay buhay at ang mga tao'y parang mga manika sa isang madilim na laro. Bago pa man ako magpunta sa Amerika para makipagsapalaran, ay nakaranas na ako ng isang nakakatakot na karanasan sa isang probinsya sa Pilipinas. Sa kadahilanang ako lang ang nakaligtas, ay ayaw maniwala ng mga tao sa kwento ko. Pero sa tingin ko ay may mga makakapagpatunay na totoo ang lahat ng ito. Undas noon kaya nagpunta ako sa probinsya. Bukod sa pagbisita sa puntod ng mga kamag-anak namin, ay gusto ko rin malaman kung ano na ang nangyari sa kapatid kong si ate. Isang taon na siyang nawawala at hindi pa rin siya natatagpuan. Ang huling balita sa kanya ay nagpunta raw siya sa probinsya para sa undas pero hindi na siya nakauwi. Pagdating ko sa probinsya ay napansin ko agad na napakatahimik ng lugar. Hindi naman ganoon sa mga nakaraang taon na nagpunta kami roon. May mga nagtitinda ng kandila at bulaklak sa gilid ng kalsada. Pero maliban sa mga iyon ay walang ibang tao sa paligid. Kahit yung mga bahay ay sarado at napakatahimik. Sa bahay ng mga kamag-anak namin ay ganun din, tahimik lang ang mga tao roon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero parang may isang malaking problema sa lugar na yon. Nung gabing iyon ay may narinig akong nag-uusap sa labas. Sabi nila ay may kulto raw na nagaganap sa probinsya at iyon ang dahilan kung bakit tahimik ang mga tao. Hindi ko naintindihan ang ibig nilang sabihin, pero kinabahan ako para sa kapatid ko. Paano kung yung kulto na sinasabi nila ay may kinalaman sa pagkawala niya? Sa bisperas ng undas, ay nakita ko yung anino ni ate na pumasok sa isang lumang kapilya sa gilid ng bayan. Sinundan ko siya. Hindi ko alam kung bakit pero may pakiramdam ako na makikita ko pa rin siya. Nung pumasok ako sa kapilya ay wala naman akong nakita. Pero sa likod ng kapilya ay may nakita akong pumasok sa kagubatan. Sinundan ko ulit. May mga nakakatakot na kwento tungkol sa kagubatan na yon. Sabi nila ay buhay raw ang mga landas doon at naglalaro. Kaya kung hindi ka pamilyar sa lugar ay maliligaw ka talaga. Habang naglalakad ako ay may nakita akong mga ilaw sa malayo. Sinundan ko yon at nakarating ako sa isang lugar kung saan may mga taong nagtitipon sa isang mahabang mesa. Ang daming pagkain sa mesa. Mga suman, biko, puto, kutsinta at mga prutas. Mga pagkain na inihahanda tuwing undas. Nakatalikod sa akin yung mga tao kaya nilapitan ko sila. Tinawag ko yung isang lalaki na malapit sa akin. Pero hindi siya lumingon. Nung hawakan ko yung balikat niya ay saka lang siya lumingon, pati na rin yung iba pa. Nakasuot sila ng mga kakaibang damit na hindi ko alam kung saan galing. Pero ang nakakatakot sa kanila ay yung mga mata nila. Walang buhay ang mga mata nila pero nakatingin lahat sa akin. Biglang nagbago yung itsura nila. Naging mga halimaw sila na may mahahabang kuko at pangil. Sumigaw ako pero hindi ako nakatakbo dahil nahulog ako sa isang hukay. Madilim sa ilalim ng hukay. Hindi ko alam kung gaano kalalim yon. Pero hindi ako nasaktan nung mahulog ako. Tumayo ako at sinubukang gumapang palabas. Pero hindi ko makita yung butas sa taas. Tumingin ako sa paligid. Walang kahit anong makikita sa dilim. Pero naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. May humihinga sa dilim. Nakita ko yung pinsan ko na si Kuya. Siya rin daw ay naghahanap ng mga nawawalang tao. Nung sumulpot daw yung kulto sa probinsya nila, ay isa siya sa mga tumutol. Pero dahil sa takot ng mga tao, ay wala siyang nakuhang kakampi. Siya lang ang nag-iisang lumaban sa mga ito. Kaya siya rin ang nag-iisang niligtas ng mga diwata na siyang nagligtas din sa akin.
May nakita kaming altar na puno ng mga gamit, mga damit, sapatos, bag, cellphone at kung ano-ano pa. Lahat yon ay pag-aari ng mga nawawalang tao. Sa gitna ng altar ay may isang tao na nakaupo sa isang upuan. Sa paligid niya ay may mga katawan ng tao na nakatayo, parang mga manika na pinaglalaruan ng taong nakaupo sa gitna. Yung taong yon ay yung pari na pinuno ng kulto. Yung mga katawan naman ay yung mga miyembro ng kulto. Mga manika sila na pinaglalaruan ng pare. Takot na takot si kuya. Tumakbo siya palabas at iniwan ako. Tumakbo rin ako, pero nahulog ako sa isang hukay. Yun na yung huling naaalala ko. Pagkatapos noon ay nasa bahay na ako ng mga kamag-anak namin. Sabi nila ay nahanap daw nila ako sa gilid ng kalsada. Nung sabihin ko yung nakita ko ay hindi sila naniwala. May mga kwento sa probinsya na yon na may kulto ngang nagaganap doon. Pero dahil sa takot ng mga tao sa pinuno ng kulto ay walang naglalakas loob na magsumbong sa mga otoridad. Si kuya ay patuloy na naghahanap ng paraan para mailantad ang kasamaan ng kulto. Sa dilim ng probinsya, natutunan natin na hindi lahat ng lihim ay dapat tuklasin. Lalo na kung buhay ang kapalit. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang creepy Pinoy stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, ingat sa mga anino sa dilim.